Well, that scratching is making me itch. Guys, welcome back to my channel, Alfredo Silva Vlog and UK. Bakit Gon? Bakit chocolate? Ay, bawal sa akin chocolate ba eh? Bawal sa akin chocolate. Kayong lahat yan guys. Lalong-lalo na po sa mga kababayan ko dyan, sa mga Bisaya. Kumusta po? Mga ano ko dyan, mga dating katrabaho ko dyan. So, shout out po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga sa mga viewers ko at saka supporters ko, sa mga subscribers ko. Thank you po sa inyong lahat. So this video guys, bali continuous po ito guys nung nakaraan nating vlog. Tungkol po ito sa ating visa renewal dito po sa mga skilled workers ng bansang UK, lalong-lalo na po sa aming mga butchers. So before that guys, sa mga baguhan pa sa ating YouTube channel, so please naman paki-subscribe po at paki-click na rin po ng bell button para po ma-notify kayo sa mga gagawin pa nating videos or vlog na i-update po sa inyo. Malaking bagay rin ito guys sa inyo kasi makatulong din ako sa inyo, lalong-lalo na po sa mga aspiring butchers na gustong mag-apply po dito sa bansang UK. So magbibigay po ako ng mga tips. So may ano po dyan sa sa link ko na comment section. So pwede din po kayong magtanong doon at saka magko-comments para po masagot natin po yung yung mga tanong nyo na kung kaya nating sagutin yan. So yun guys. So ito guys, masamang balita at saka magandang balita rin. So unang-una po guys, masama siya kasi parang hindi pa siya talaga guys, kumbaga wala pang resulta kasi po this coming April pala po malalaman yung yung bagong in-implement ng gobyerno dito sa bansang UK. At saka wala pa pong makapagsabi diyan kung ano ba talaga ang kalabasan. Kasi po sa amin wala pa namang nag-renew. So yun guys. So ano ba dapat nating malaman? Saka ano ba dapat naming gagawin dito na mga skilled workers, lalo na po sa aming mga butchers. So yun. Pero guys, may magandang balita po kasi guys, sa mga pangyayari guys, kasi po may mga Pilipinong matagal na po dito sa aming company at saka may mga ranggo din. So yun, sila po ay tumutulong din sa amin. So sa mga problema namin, para maibsan po yung mga problema namin at saka maliwanagan po kami. So doon po kami sumasandal sa kanila. Saka kusa po silang tumutulong sa aming mga Pilipino kasi tinuturing natin tayong mga kapwa Pilipino, nagtutulong-tulungan kami dito, lalo na po sa mga bagay-bagay o sa mga problema na katulad niyan. So hindi po basta-basta yan kasi biruin mo renewal po yan ang tinatalakay na dyan. So hindi po biro yan. So yun, may mga ginagawang pagmi-meeting sa kanila, pagpupulong-pulong. At saka yun naman ay bali doon sa GC namin, ino-open po niya sa amin kung ano po ang napagmitingin nila doon. So may nakuha siyang magandang balita naman. So yun guys, para sa amin medyo naibsan din naibsan din kunti yung mga kalungkutan namin sa mga butchers dito kasi sa gusto pang mag-renew. So medyo nabahala kasi. So yun, nalaman namin na yun pala yung pagmitingan nila. So may maganda ring nakuha yung namin, yung kapwa naming Pilipino sa pag-meeting nila.
Kasi kasali sila doon kasi mas may malaki siyang ranggo dito sa company namin. Yun guys. So ipapasalamat po kami sa kanya kasi po malaking bagay po ang ginawa niya sa amin na maibsan yung namin, kalungkutan namin at saka pangangamba. Yun guys, lahat naman siguro ng guys, company guys, may sarili silang mga representative, kung sino yung kumakausap doon sa UK government, patungkol po sa mga namin, sa mga renewal namin at saka sa visa namin, at saka sila din po ang kumakausap doon sa government na kumukuha ng skilled worker. So siguro naman guys, kasi pinabot nila yan doon at saka sila mismo nag-open doon at saka nag-okay naman yung umokay naman yung government. Siguro guys, baka po kaming mga skilled workers na mga butchers is may gagawin sila paraan dyan para po mananatili kami dito sa bansang UK at palagi pa rin kaming magtatrabaho sa kung sino man yung gusto magtatrabaho pa rin dito sa bansang UK. So yun guys, so kaya nga sinasabi ko na doon po sa pagpupulong-pulong nila, so sinabi po doon na sa may malaking ranggo dito sa aming company, yung mga managers. So yun po ang sinabi niya na na huwag kayong mabahala. So yan, malagayan para sa amin. Yan, sinabi niya huwag kaming mabahala kasi po yung company daw is may representative na dumudlog sa sa UK government patungkol po sa renewal namin kung sakaling kami na po ay mapasok na po yung namin, yung kontrata namin. So about po dyan sa renewal, kasi po nga doon sa sinasabi ko sa first na vlog ko tungkol po sa annual threshold dito na na salary. So medyo nagtaas po kasi yung yung UK government. So baka po hindi makayanan ng ng mga company dito, lalong-lalo na po sa mga meat industry. Saka alam naman natin na yung mga lokal dito is hindi pumapasok sa ganitong sa ganitong kahirap na trabaho. So yun, kaya po siguro kakausapin nila yung yung UK government patungkol po sa aming mga skilled workers, lalong-lalo na po sa mga katulad naming mga butchers. So doon pa lang po guys, medyo naibsan na yung namin, yung pakiramdam namin na mabahala kami doon sa pagdating ng renewal. So sa ngayon po medyo sa aming mga baguhan pa lang, mag 1 year pa lang, so malayo pa yung namin, malayo pa yung kumbaga kontrata namin, yung expiration ng kontrata namin. So kasi po mas may nauna pa sa amin dito, yung may nakatanggap ng mga letters na ganun, kasi nabahala po na kasi po doon sa sa letters na yon is nakalagay po doon na yung kumbaga yung extension sana nila is 1 year yon. Bakit naging na lang, bakit naging 7 months na lang? Kung tutuusin, lumampas lang ng ng 3 months doon sa bagong binigay ng government dito na rules. So yun, nabahala guys. At saka marami sa kasamahan namin yung may expire na binigyan lang ng extension na 7 months. At saka may may isa pang bago lang, magsi 6 months pa lang na nabigyan din ng letter. So yun, nangamba na kami lahat ito, baka na mapauwi na kami. So hanggang kasi may baguhan ng nasali din So yun guys, kaya po sinabi sa amin ng
kaibigan namin dito na matagal na. Yun, huwag kayong mabahala kasi meron ng ano kumakausap doon sa UK government na representative dito sa aming company. So yun guys, naibsan yung ano namin, yung pangamba namin. So sa amin guys, patungkol po dyan guys, so may sinabi naman sila na ano na ma-renew daw kami. So sigurado po daw yan. At saka huwag kami mabahala at saka mangamba kasi kung sino man yung ano gustong mag-renew is mananatili pa. Kung siguro depende po rin sa aming mga ano sa mga Pilipino na trabahante nila, baka sa may hindi po sila nagustuhan at saka hindi po nila gustong i-renew, so siguro sa ganyang paraan siguro. Pero kung kami mag-renew at saka gusto rin kami ng ano ng company pa, is okay pa daw mag-renew kami. Why? Asong bakban doon eh. Ikaw rin nagkuhan ba? Ako yung ginani ba no? Ako yung gahe. Taga diri gugugod no? Wadi mo gawinter ba? Sila gawinter sila. Ako wala gawinter. So yun, sa renewal guys, mukhang okay na guys, pero balita ko guys sa ibang company ganoon din, nagpapanik din yung ano doon, mga Pilipino doon. So nakibalita rin sa amin. So kaya nga wala pa kaming ano wala pa kaming concrete na sagot diyan kasi po hindi pa man dumadating yung ano April na next year. Doon po magsisimula kasi. So pero ano guys, yung balikan natin yung mga binigyan ng mga letters doon na extension. So kung baga pinatawag sila ulit ng HR kasi po parang nabulabog na guys. So yun. Nalinawan naman kasi yun pala is nagkamali lang sila. At saka yung sa bago naman na nabigyan ng 6 months pa lang is nabigyan na siya ng ano ng extension na 7 months. So yun, naliliwanagan din guys, mali pala lang ano, nagkamali lang sila yung ano, yung ibig ko po sabihin yung HR ang nagbigay ng mga letters sa kanila. So yun, nawala ng pangamba guys. At saka bigla namang ano, gumagana yung ano namin dito. Pagtatrabaho namin dito, so nakatulog din ng mahimbing dahil po nasagot na po yung ano namin, yung mga katanungan namin. At saka ano po, may na-promise na po sila na doon sa ano po sa kumbaga renewal namin. Sila na po daw ang bahala doon. So kasi po daw sila ang dudulog doon sa ano sa UK government, yung ano, yung representative namin dito sa ano sa company namin. So yun, parang okay na rin. Kasi po is ano yan maraming haka kasi bago yan nangyari kasi yung sa may mga pamilya na dito, lalo na po sa may mga ano na may mga asawa at mga anak na dinadala rito, medyo malaking bagay guys na nabahala talaga sila guys at nangamba guys. So kaya doon sila dumulog mismo at saka nagtanong mismo doon sa HR at saka yung ano HR din wala silang masabi din. So alam naman natin yan, so naintindihan natin yan kasi hindi naman sila yung ano HR lang sila, hindi naman sila yung talagang kung baga big boss or kung baga doon kung baga representative ng company na makasagot sa mga katanungan ng mga Pilipino na dumulog sa kanila. So yun guys, ano ba talaga guys. So pagdating ng mga ano guys, mga ilang araw nung guys, yun na, nagpupulong na sila at saka nabing-meeting na. So yun ang sinabi ko kanina na nasagot na po yan. At saka sabi nila, wag kaming mabahala kasi kami lahat daw dito is ma-renew. So depende na po yan sa amin kung gusto namin magpa-renew. So yun. Sabi pa nga is another 3 years na naman ang yung renewal namin. So yun guys. So yung mga may ano guys, yung may mga asawa nito at mga anak na dala, so napakasaya na po nila guys at saka nawala na po nila yung ano, naibsan na po yung mga pangamba nila at kalungkutan sa pangyayari guys. So yun, tuloy-tuloy na po yung ano, yung mga iba, may iba nga dito guys kasi sabi pa doon sa ano namin,
source namin na may iba na po kasi next year yung ano, before after April, so 2024. So kaya dapat yung may balak na magkuha na ng ano, ng asawa at mga anak yung family, so dapat ngayon pa lang is tatrabahoin na or kukunin na kasi mahirap na doon sa ano pagdating ng April. So kasi pahirapan na po yung ano yung sa visa kasi yung sa migration is hihigpitan na po. So kaya po yun ang payo nila na para safe po is dadalhin na po, ipaprocess na po yung pamilya nyo dito para makuha na yung mga pamilya nyo. Kasi po pagdating ng April is yung i-implement na ano nila, yung threshold na annual salary nila is mahirap na po. Lalo-lalo na po sa mga skilled workers na hindi umabot doon sa ano nila, sa threshold nila na ipinatupad. Dapat yun ng ano, amount na annual salary. So hindi na po sila magbibigay ng mga visa, higpitan na po ang immigration. So at saka sabi pa doon, iisa lang yung ano, yung pwedeng mong makuha na lang is it's either your anak or your wife, ganun lang, o isa na lang. So hindi na po pwedeng magdala ng mga family dito, isa lang po pwede yung makuha. So pagdating ng April. So yun guys. So kaya nga yung namin ito, mga kasamahan namin dito, nagpa-process na po sila sa mga asawa nila. Yun kinukuha na para para hindi pa po darating yung April is nandito na po yung mga nila, yung family nila. So malayo pa naman, saka guys, madali naman yung proseso. So kumbaga kukunin mo lang kung may pera ka ng ipaprocess sa mo sa pamilya mo. Yun ang importante, at saka kukuha ka na ng bahay dito. Kasi para pagdating nila may na kayo, may matirhan na sila. So yun guys. Yun naman yung guys, yun lang ang pinaka-importante guys. So sana guys is naliwanagan na po kayo. So yung nagtanong po sa akin patungkol dito, kasi po yung mga bagong dumating dito, may mga bagong dumating sa ibang company. So sigurado po ako guys na ganun din yung gagawin po sa company niyo diyan, sa iba't ibang company diyan na napuntahan niyo. So wag na kayong mangamba at mabahala. So may mga representative yang kasi bago sila kumukuha ng guys, ng mga skilled workers na tulad nating mga butchers na mga Filipino. So bali po sila guys, dumulog muna sila guys sa diyan sa UK government. So kaya po nangyari yan, siguro may kasunduan sila na ganyan ganito. So yan, so wag tayong mangamba guys at mabahala guys, tuloy-tuloy pa rin tayo guys, yung mga may pangarap sa buhay guys. Kasakalang lalo po matulungan natin yung natin, yung mga pamilya natin sa sa Pilipinas, para yun din kahirapan natin maibsan din. So yun guys, para po sa may mga pangarap sa buhay. So guys, sana guys may nakuha kayong guys, kunting aral at saka kaalaman guys, at saka ideas, knowledge sa video ito guys, na naipalawanag ko sa inyo at naiparating ko sa inyo. So thank you very much guys. So sana po sa susunod nating video, panoorin nyo ulit ang aking mga video, at saka sa mga baguhan, ulitin ko po, paki-subscribe po ng aking YouTube channel, paki-share po at paki-click na rin po ng bell button para po ma-notify kayo sa mga i-upload pa nating mga videos or i-vlog pa natin. So thank you guys, salamat, bye bye.